notification bell for the latest videos. Music 3, Week 5 to 6. Pagbuo ng rhythmic ostinato. Isang kawili-wiling gawain ang paglikha ng payak na ostinato patterns. Sa araling ito ay magkakaroon ka ng higit na kaalaman at bagong karanasan sa musika sa paglikha ng mga rhythmic patterns gamit ang mga instrumentong pangritmo at pagpapatunog ng iba't ibang bahagi ng katawan. So this time po, sa aralin natin, tayo po ay magfo-focus dun sa tinatawag natin na ostinato pattern. So dito po malalaman natin ano bang ibig sabihin ng ostinato. Pagkatapos ng aralin ito, ikaw ay inaasahang makabuo ng simpleng rhythmic ostinato na gagamiting pansaliw sa isang awitin. Tingnan ang music score na Twinkle Twinkle Little Star. Mapapansin mo na mayroon itong dalawang staff. Ang unang staff ay may nakasulat na awitin at ang ikalawang staff naman ay may nakasulat na itapik. Gamitin ito para maisagawa ang gawain sa susunod na pahina. Ito po ang piyesa ng Twinkle Twinkle Little Star. So kung mapapansin nyo po, ang unang staff niya ang nakasulat po ay awitin at ang pangalawang staff po niya ang nakasulat ay itapik. So ito po itapik. Ang ating pong bilang dapat sa pagtapik ay 1, 2, 3, 4. So meron tayong bar line. So 1, 2, 3, 4 hanggang matapos po kayo dito sa dulo. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 na ulit-ulit. Habang inaawit yung awit na Twinkle Twinkle Little Star. Gawain sa pagkatuto bilang isa, pagsusuri sa awitin. Isulat ang tamang sagot sa iyong kwaderno. Okay. Ano ang pamagat ng awit? Ang pamagat ng awit ay ito pong Twinkle Twinkle Little Star. Ano ang sukat ng awit na Twinkle Twinkle Little Star? So ang nakalagay po dito ay 4-4. So pwede nyo pong isagot ay 4-4. Pwedeng fours ang time meter at pwede ring apatan. Ilang sukat mayroon ng awit? So bilangin natin kung ilang measures po yung sa pagitan ng mga bar line. So we have 1. Ito po yung bar line natin. Oh. Yan po yung mga guhit na patayo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So we have 12 measures or meron tayong 12 sukat. May nakita ka bang mga nota? Ano-ano ang mga pangalan ng notang iyong nakita? So may mga nota tayo nakita dito. We have quarter note, we have half note. Ayan. And then wala naman tayong nakitang rest. Yun lang po nakita, quarter note and half note. May nakita ka bang mga pahinga? Ano-ano ang pangalan ng mga pahinga na iyong nakita? So, wala po tayong nakalagay na rest. So, ang isasagot niyo po dito ay wala. Ang rhythmic ostinato ay paulit-ulit na rhythmic pattern na ginagamit na pansaliw sa awit. Maaari itong tugtugin gamit ang instrumentong pangritmo at iba pang maaaring panggalingan ng mga tunog. So, ang rhythmic ostinato po ay sinasabi nating paulit-ulit na rhythmic patterns. So kung mapapansin nyo po, yung pagtapik sa Twinkle Twinkle Little Star, di ba ulit-ulit tayo tumatapik na 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 hanggang matapos yung awit na Twinkle Twinkle Little Star. So yun po ay tinatawag nating hindi pa siya actually tinatawag na rhythmic ostinato, pero yun na po yung parang kahulugan niya kasi paulit-ulit na rhythmic patterns na siya. So kapag kasi
rhythmic ostinato, isinusulat siya ng kakaiba. Hindi katulad nung nakita ninyo na sobrang haba na nakalagay simula hanggang huli nakasulat. So pag sinabing rhythmic ostinato, ito'y paiiksiin natin. Isang kawili-wiling gawain ang paglikha ng payak na ostinato patterns. Sa araling ito ay magkakaroon ka ng higit na kaalaman at bagong karanasan sa musika sa paglikha ng mga rhythmic patterns gamit ang mga instrumentong pangritmo at pagpapatunog ng iba't ibang bahagi ng katawan. Pag sinabi nating instrumentong pangritmo, so pwede natin gamitin dito ang mga percussion instruments, mga instrumentong pinupukpok. O kung wala kayong instrumentong pinupukpok, pwede kayong gumamit ng gamit sa bahay nyo. Lata ng gatas, kutsara at tinidor, yun, mga ganun bagay, mga pares ng sticks, pares ng bao, pwede po yun. As long as nakakagawa siya ng tunog. At pwede nyo rin gamitin ang parte ng katawan nyo. Pwede kayo pumalakpak, pwede kayo tumapik, so pwede kayo pumadyak. So marami pong paraan. Ano ang ostinato? Ayan na po. Ang ostinato ay ang pinagsama-samang mahaba at maikling tunog na paulit-ulit na isinasagawa bilang pansaliw sa isang awit. Ginagamitan ito ng repeat mark. Ayan. So, meron daw pong repeat mark na ginagamit. So, kung mapapansin nyo, dun sa Twinkle Twinkle Little Star, ang ating pagtapik ay ulit-ulit. Ngunit, napakahaba ng ating isinulat. Kasi, from the beginning hanggang sa huli, may nakalagay tayong mga nota. So, dito po sa rhythmic ostinato, lalagyan natin ng repeat mark para maiwasan natin ang pagsusulat ng mahaba. Kung mapapansin mo sa music score na Twinkle Twinkle Little Star sa ikalawang staff na may markang itapik, iisa lamang ang uri ng nota. So, anong uri ng nota ang nakita nyo? Meron tayong quarter note lamang doon. Yan. Ulit-ulit natin siyang ginagamit. Diba? Halimbawa, ito yung bar line. Yan. And then, bar line. Tapos, quarter notes ulit. Hanggang makarating kayo sa 12 na measure. So, sabi dito, upang maiwasan ang ulit-ulit na paglalagay ng nota o pattern, gumagamit tayo ng repeat mark. Ang simbolo ng repeat mark ay yan. So, ito po yung simbolo na ginagamit natin sa repeat mark. So, sabi dito, sa halip na ang isang inuulit na rhythmic pattern na isulat mo ng ganito, so kung mapapansin nyo po, force. Pero, kung mapapansin nyo po, ulit-ulit ito. Itong part na ito, inulit dito, at inulit dito. So, sa Twinkle Twinkle Little Star hanggang 12 measure, ganyan po ang rhythmic pattern. So, para po maiwasan nyo ang pagsusulat ng mahaba, pwede tayong gumamit nitong simbolo na repeat mark at ito po yan. So, kung mapapansin nyo po, ang inilagay po natin na measures ay dalawa lang. Measure number 1 at measure number 2. So, ang dinagdag lang po nating simbolo ay itong repeat mark. Ayan. So, ang ibig sabihin po niyan, halimbawa, tinapik nyo ito. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Repeat mark. Babalik na po ulit kayo dito. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, balik. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hanggang matapos po yung pyesa na Twinkle Twinkle Little Star. Gawain sa pagkatutubilang 3. Kumuha ng kutsara at gamiting pansaliw sa awit na Twinkle Twinkle Little Star gamit ang rhythmic ostinato pattern sa ibaba. So, paano po natin gagawin ito? Kukuha daw tayo ng kutsara at ipupukpok natin kahit saan or pwedeng dalawang kutsara pag umpugin ninyo. So, kanina sabi ko, bibilang kayo ng 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Repeat mark. So, ibig sabihin, babalik kayo dito. And then, start ulit sa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, make sure lang na steady beat ang gagawin nyo. So, gawin natin sa awit na Twinkle Twinkle Little Star. So, ako po ay papalakpak bilang representasyon ng inyong pagpukpok sa inyong kutsara.
Yan. So, ganun po ang gagawin nyo. So, halip na pumalak pa kayo, 2 kutsara ang inyong pag-umpugin. Gawain sa pagkatutubilang 4, isagawa ang mga sumusunod na rhythmic ostinato sa sukat na 2, 3 at 4 sa pamamagitan ng pagtapik, pagpalakpak, pagpadyak o paggamit ng improvised na instrumentong pang-ritmiko. Gawin ito ng paulit-ulit bilang pagsunod sa isinaad na repeat sign. So, pwede daw po kayong gumamit ng pagtapik, pagpalakpak, pagpadyak, o gumamit kayo ng mga bagay sa inyo na pwede nyong gawing instrumentong pang-ritmiko. So, pwede daw po sa 2, 3 at 4, depende sa ipapakita sa inyong rhythmic pattern. 2. So, paano po natin gagawin yan? Lagyan natin ng number. So, we have 2 beats in 1 measure. 1, 2, 1, 2. So, kung papansin nyo po, itong pangalawang 2 ay meron tayong rest. So, kung may clap po natin, lalagyan ko ng X. So, 1 may clap, 2 may clap, 1 may clap. Ito po ay rest. So, paano po natin gagawin? 1, 2, 1, rest. 1, 2, 1, rest. So, bakit ko po inulit? Kasi may nakalagay na repeat mark. Ulitin ko po, isang diretso lang. 1, 2, 1, rest. Yung pong 2 ay rest. Okay. So, sabayan nyo po ako, gawin natin ng 4 na ulit. Okay. 1, 2, ready, go. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Yan po. Tatluhan. So, kung mapapansin nyo, tatluhan, may 3 beats sa isang measure. So, we have 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero, sa first beat, ito po ay katahimikan. At 2 and 3, meron po siyang clap. Katahimikan, clap, clap. So, mangyayari po dyan ay ganito. Isang diretso lang. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Yung 1 po, rest. Wala tayong palakpak doon. And then 2, 3, may palakpak. Gawin natin ang 4 na beses. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Apatan. So, apatan, may 4 na beats kada measure. So, we have 4 beats. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. So, first beat, rest. Second beat, may clap. Third beat, rest. Fourth beat, may clap. Rest, clap, rest, clap. So, ang may clap po natin ay 2 and 4. So, gawin lang natin ito ng 2 ulit mamaya. Pero gawin ko muna isang diretso. Okay. So, start tayo sa rest. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Gawin po natin ng 2 beses. Magre-repeat po tayo. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gawain sa pagkatutubilang 5, ang Calabarzon March ay may sukat na 2. Bumuo ng rhythmic ostinato na may 2 sukat. Awitin ang Calabarzon March kasabay sa saliw ng inyong nagawang rhythmic ostinato. Maaaring gawin ang ostinato sa pamamagitan ng pagtapik, pagpalakpak, pagpadyak o paggamit ng improvised na instrumentong pang-ritmiko. So, dito po yung Calabarzon March, siya ay nasa 2. So, dapat may 2 beats sa isang sukat. So, kung ako ang gagawa at hindi pa naman ako ganun kagaling, pwede akong gumawa ng pinakasimpleng rhythmic pattern lang na ganito. Yan. So, at least, yan, kahit simple, tama naman. Kasi, meron tayong how many beats? 1, 2, 1, 2. So, kakanta nyo Calabarzon, habang kinakanta nyo, 1, 2,
1, 2, hanggang matapos yung awit na Calabarzon March. So, kung gusto niyo naman, medyo mahirap-hirap, so gamitan niyo ng quarter rest. And then, saka kayo maglagay ng quarter note. Yan po. So, pwede pong ganyan. And then, huwag niyo pong kakalimutan yung ating repeat mark. Kasi yan po yung nagpapakilala o distinction ng isang ostinato pattern. Gawain sa pagkatuto bilang 6, gumawa ng rhythmic ostinato sa sukat na dalawahan, tatluhan, at apatan. So, dito po, maglalagay kayo ng rhythmic ostinato batay dun sa hinihingi. Ano po? So, ang ginagawa ko po bilang beginner sa paggagawa ng rhythmic ostinato, huwag nyo na pong kahirapan. Pinakasimple na lang. For example, dalawahan, gagawa ako. Ayan. So, kung itong measure na to ginawa nyo na, kopyahin nyo na lang sa kasunod. And then, sa tatluhan, kayo na po ang maglagay at sa apatan. Sa tatluhan, make sure na there are 3 beats in one measure. Sa apatan, merong 4 na beats sa bawat measure. Kung may mga tanong pa po kayo, pwede kayo mag-message sa aking Facebook Messenger account, Ryan Chester Manzanares, sa aking Instagram account, chester.manzanares, at pwede rin kayo mag-email, ryanchester.manzanares@deped.gov.ph.